video. Hi! Mag-hi ka. Hi guys! Hi guys! Asa man tararan? Namatay ang lolo guys. Namatay ang lolo guys. Ansa pa man? Lolo. Ano namatay man si lolo? Bakit namatay si lolo? Kay, ito na sa hospital. Tapos, Nalubog na. ilubong na si lolo. Ya, wala na kay lolo. Mm. Ay, wala na yung mag-ato sa imuha. Tani. Mata na tani. No. Wala na yung mukha sa imuha, no. So, update lang para sa mga nagtatanong kung kailan daw ba talaga ang living ng tatay namin. Actually, wala pa rin talaga kaming wala pa kaming update na maibibigay kasi ang dami-dami pa naming inaasikaso. Hindi pa namin maayos-ayos yung deals namin sa hospital, and at the same time yung sa funeral na nag-service sa tatay namin, meron pa rin kaming hindi pa na-settle. So, tinatry namin na maihabol namin ngayong Sunday, pero hindi talaga kaya, hindi talaga namin mahabol. So, hopefully next week maayos na namin. So, ito pala guys, papakita ko lang yung flower na pina-deliver ni Jan. Dumating siya 2 days ago. Makita din naman tapi bisa discuss atau apa Ito, pinagawa niya pa yan. Kasama yan sa flower na in-order niya. Yan, pinagawa niya pa yan. So, from Bevilacqua family, thank you my love for sending flower. Itong aming guwapong tata. Maminis ko ang kanyang mga ngiti. Morning. Ito yung sitwasyon ngayon sa bahay after ng lamay. Maputik kasi umuulan kagabi pa, kaya sobrang putik talaga. I think umaga na tumigil yung ulan, kaya kaya simula nung nakaburol yung tatay ko, lagi nang umuulan. Pero may time din naman na wala, pero madalas umuulan talaga. Kaya ang hirap kumilos kapag ganitong basa yung lupa. So, anyways, today is Sunday.
pang 1 week na nakaburol yung tatay namin. Pero hindi pa namin siya maililibing talaga. So sa mga nagtatanong sa aming mga, lalo na sa aking Facebook, maraming mga nagtatanong. Wala pa kaming schedule, pinag-uusapan pa lang talaga namin. It's either Tuesday or a Wednesday. Kaya naman kasi yun guys, na delay yung wait lang, kape tayo. Na-delay yung libing talaga ng tatay ko kasi ang dami-dami namin inaasikaso. Hindi siya namatay kasi yung tatay ko Friday, so inabot na siya ng weekend. Nailabas siya sa hospital Saturday around 11 AM. So natagalan talaga siya, and natagalan din siya ng pag-pick up ng funeral na nag-service sa kanya, kasi nga dahil nga may mga nangyari na hindi natin inaasahan. So shout out pala First Life sa life insurance na kinuha ng tatay ko, ng ate ko para sa tatay ko. So shout out sa inyo kung nanonood kayo, alam nyo yung sitwasyon, alam nyo ang nangyayari. So ngayon nagluluksa lang muna kami ngayon sa tatay namin. But may time para dyan. Sige lang, hayaan nyo lang muna kami magluksa. So anyways, yun nga, 11 AM na pick up si tata ng funeral service na nag-response sa katawan ng tatay namin doon sa hospital. So thank you doon sa Angel Funeral Homes sa Alabel. So thank you. So ayun nga, ang daming delayed na mga transactions kasi may mga nilapitan kaming tulong kasi nga ang laki ng bill namin sa hospital. So actually marami naman talagang matutulungan pag nandito ka sa province. Yung iba nga 0-0 pa yung talaga yung bill nila, as in wala na silang nababayaran kapag marunong ka lang talaga, kasi marami ka naman talagang malalapitan dito sa sa province. So yun nga, may mga nahingian din naman kami ng tulong kahit papaano. So thanks God, na provide naman lahat yun. Ang bill kasi ng tata namin from the hospital and also funeral service, umabot siya ng 177. So thank God na provide namin lahat yon through mga financial help like sa munisipyo, sa mayor. So maraming talagang maraming mga nag-extend ng tulong. And syempre sa senior, marami din sila may naibigay din na tulong. Kasi ganun sa mga senior, meron silang mga tulungan talaga sila. So ayun, madami din kasi sa mga schedule ng mga ganyang padasal, kailangan mo talagang lumapit din sa simbahan, yung schedule nila. So hindi rin magtugma-tugma yung schedule talaga ng simbahan at nung magdadasal para sa tatay namin. So ang daming delay. So tingin ko talaga parang ayaw pa talaga ng tatay namin na umalis, or ayaw pa talaga ng tatay namin na umalis kami after the libing. Parang ganun yung feeling talaga namin. Ayaw ni tata na na magkanya-kanyang uwian na naman kami pabalik sa aming bahay, kasi kami ng dalawa kong ate sa Manila kami nakabase, tapos yung isa kong ate naman sa Masbate, tapos yung dalawa kong kapatid na lalaki medyo malayo-layo din dito. So ang matitira lang talaga dito is yung tatlo kong kapatid na babae. Kaya parang gusto pa talagang magstay ni tata para magkakasama pa kami. So parang ganun. So anyways, parang nagiging emotional na naman ako. Ayokong
mag-iiyak-iyak ulit kasi ang bigat kasi sa dibdib, ang hirap mawala ng magulang. And yeah, ganun lang, nag-update lang ako kasi may mga nagtatanong bakit na-delay yung libing kasi 1 week na ngayon. So tomorrow Monday may pupunta ditong taga Angel Funeral Service para i-inject ulit yung body ng tatay ko kasi mag 9 days na siya. 9 days lang yung ano ng katawan niya, so kailangan another injection para hindi siya mangamoy. So tomorrow may pupunta dito, so kaya nagpa-extend lang kami ng 2 araw kasi yun nga, baka nga Tuesday mailibing na namin. So ayun lang guys, continuation lang to ng aking vlog kahapon. So thank you for watching and bye. Ito pala ang aking father.